ay nakikinig. Amen po ba? Kaya't ang lahat po, inaanyahan ng muli, tayo po ay magsitindig. At atin pong awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo kong Diyos. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw at gabi, di nakaliligtas siya. Silay na silay niya kung anong kaganapan sa bawat isa. Tarok na tarok niya, damdamin at kalooban nila. Natatalustos niya at natatalastas, natatalos ang kanyang anak, kung ano laman ang kanilang isip. Kaya talina kayo, mga minamahal ko, yung mga hindi na kaya, ilagak sa kanya. Ibahaging lubos at ipagkatiwala. At manalig kayo, mayroon siyang magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa awit. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas,
magkaingay na may galak, yang lahat sa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kaya't habang pinupuri ninyo ang Ama, nalulugod naman siya. Siyang-siyang nakikinig, nagmamasid sa mga anak niyang sa kanya'y nag-ahandog. Di man siya nasisilayan, di man siya nakikita. Ang nagtitiwala sa kanya'y nadaramang ganap siya. Ang naniniwalang may gagawin at magagawa siya, patuloy na ang pag-asa'y nais mabuhay sa kanila. Kaya't halina mga mahal, inyong tigibin ang kagalakan, puso ninyong may kalooban na di ninyo maarok man lang. Sapagkat ang bawat araw kung mananamnam lamang, pag-ibig ng amang mahal, tuwirang masisiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang mag-iihip sa daigdig upang malanghap ang hangin? Sino nga bang magpipihit ng araw para ito'y tumagilid? Hanggang sa makaparating siya at makarating sa kanluran. Mga minamahal, ang buhay ng tao di alam kung anong kaganapan. Na kung magkamisan mayroong mang di kayo naasa at minimithi na maganap, subalit kung ito'y pinatupad, kayo sa amay manalig na tapat. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan, sa Ama lamang makakamtan, tunay na katigawan, kahulagpusan, tagumpay na turingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya nga't yung awit na, huling umawit na, sa isip lamang. Sige nga, awitin nyo nga uli yun. Awitin nga ulit ng umawit. May bulong, dinggin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Oras na, upang lubos na kumilala yaong mga anak niya na nagnanasang lumigaya. Tama na, mga minamahal, ang dulot na kaguluhan sa isip na inyong taglay, hilingin sa amang mapagmahal ang kapayapaan at kapanatagan upang bawat araw at gabi man kasiyahan nakakamtan, tuwirang tapang ay binibigay sa hamon ng inyong buhay, tanging sama makakamtan, kalakas at pagtitibay
liwanag na di dapat sa inyo ay mamatay pa, kundi lubos at ganap na mabuhay at maghari na. Tayo na mga minamahal, aral niya'y tantuing ganap. Pag nilayan mga salita niya na marapat magbulay-bulay, ang bawat anak niya, hindi sa bawat kailangan lamang ng materyal o salapi, mga bagay na pangsanlibutan. Kilalanin siya at tanggapin, ituturo ang paraan upang ang takot ay maparang, sa isipan ay mapaknit. Tuloy. Kung daan di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Pawang katotohanan, aking mga mahal, kung di kayo nagmamahal, hindi ninyo mababati kung paano kayo minahal. Walang tiyak kahit isa sa buhay niya kung ano pa ang bukas niyang magaganap sa kanya. Kaya't patuloy na may nag-aanyaya na madama, makilala siya, matanto ang mga nasa niya, magmithi na magawa nila yung kanyang mga nasa, na makabubuti sa lahat, magdudulot ng sigla, magbibigay ng ligaya kapag sila ay nakiisa sa kanyang kabutihan at kabanalan na dulot sa sanlibutan. Kung lahat ay magnanasa, ito'y kamtin at manahan, walang hindi magtatagumpay sa lahat ng pinagdaraanan. Ang Ama ang siyang wagas at tapat, matibay na moong natanggulan. Kaya't kayo'y magtiwala, maniwalang may magagawa. Kahit kayo'y walang-wala, siya'y lahat ay magagawa. Kaya't sa kanya ninyo ilagak, ibigay ang tiwala, paniniwala ninyo'y maganap. Kung buhay, Espiritong Banal, sa inyong lahat tao'y buhay na inyaalay. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana.
minsan gabi pa lang, inahanda nyo na ang inyong gagawin. Iniisip nyo na kung anong inyong pagsusunod-sunurin tunguhan at gawin. Subalit pagmulat ng umaga, kundi na naisit kalooban ng Ama, lahat ng pinlano nyo at binalangkas sa isip nyo na ito'y gawin, ito'y tunguhan at ito'y makakamtan. Kung di niya patutupad, lahat na yo'y di magaganap. Subalit, di man siya nakikita at di makita, balangkas niya'y tama't tumpak na pinatutupad, kaya't ang lahat ng kanyang anak na nakakita ng kanyang kabutihan, sundin at tuwirang kamtin, kailan may di masisipayo, di mabibigo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Binigyan nga ng oras ang gampanin at pagtupad. Subalit, mahirap po yung araw-araw na lang na hulilate ako'y manghihingi ako ng dispensa. Sapagkat sabi nga po, anin ko mang pagsikapan na lagi akong una sa inyo, mayroon naman po akong maiiwanan at tatalikdan na dapat kong tapusin, nagampanin din kung ako naman po'y makikipag-unahan sa inyong para hindi nyo ako masabihan na huli na naman. Sapagkat kung ang ugali ko po noon, bago ako umalis lahat kompleto, gusto ko pagdating ko tapos ayos. Ngayon naman po, hindi naman sa sarili ko at pamilya ko ang inaayos ko at tinatapos. Sapagkat, sabi nga po, tanging Ama lamang ang nakaalam, nakababatid, nakasisilay ng ginagampanan at gampanin. Subalit nagpapasalamat ako sa Ama sa hiniling kong mga ilang araw muna na walang misyon sa iba't ibang dako at mangilan-ngilan lamang po yung mga napagbigyan dahil sunod-sunod naman ang chapter na anniversary, 3 araw sunod-sunod at may tinutunguhan naman pong iba nga na pinagmisyonan. Meron din po namang gampani na kung iuukol ko naman po lahat sa inyong naririto at sa paligid o sa tinutungan namin at sa ibang mga naroon sa malalayo, ang wala akong oras, tulad din po naman ninyong nananabik at sila'y natutuwang makapakipag-usap, subalit hindi ko nga rin po natutupad ngayon dahil meron kang oras na dapat ialay sa kanila, napaparte pa po yun. At sabi nga po, mayroong pagkakataon na dapat naman kailangan ka sa iyong pamilya na kamtin mo yan na gawin o iyan ay ialay mo. At kayo man, sabi ko nga po noong panahon na yon, Panginoon, ako'y may pamilya, paano kong gagampanan yan? Kaya ngayon, napagtitibay ko po sa sarili ko at napapaulat ko na iulat sa iba na hindi pala hadlang ang may pamilya ka para maglingkod ka. Dahil napatutuhanan naman ang Panginoon, lamang kung sa isip at damdamin mo sadyang unahin mo sila, hindi mo nga magagampanan. Subalit, salamat sa Panginoon at ng mga panahon na yun pinagtibay. Ayan po si Mother tumira dito noon, iniwanan niya yung anak niya, nakasalukuyang nag-aaral pa ng kolehiyo. Na sadyang kapag napag-uusapan namin, si kapatid na Mirna nung panahon na yun, si kapatid na Alan, na iniwanan naman nila ang tahanan nila para lang dito gumanap. Sapagkat noon po ay walang oras ang gampanin. Napakaaga po ang gampanin noon. Sadyang dito po napatutuhanan ng Panginoon na may pinalalaya ka nga pala. Noong pong mga una, maaga pa lamang. Sadyang maaga, kaya pagkatapos ng gawa, hindi ka na makagawa man lang sa tahanan mo sapagkat pagod ka na. At dyan nga po namin nakuha yung mga ugat na yan. Sa katotohanan lamang po, dyan ko nakuha yung mga ugat na yan. Sapagkat lumaki man ako sa hirap nung panahon na yon, sadyang hindi naman po ako naglalaba at namamalansya na nung ako magpamilya. Kaya hindi po lumaki ang aking mga ugat.
at mahahaba ang aking mga kuko nung panahon na yon at laging may cutex. Subalit, nang kami maglingkod, isinuko mo ang sarili mo, pati kuko mo'y putol. Putol lahat ang kaligayahan mo bilang tao. Subalit, maligaya po ang puso namin. Yun po ang malaking pagkakaiba. Pinutol ang sa bilang pagkatao mong kaligayahan, ngunit hindi ka na putol ang ligaya dahil ang inaaliw naman sa puso mo at din ang bagay ng kinatutuwa mo at kasiyahan mo'y pagkain o libang-libang na ngayon ay aliw. Kaya po, na ipagsisigawan ng Espiritu, ang Diyos ang umaaliw sapagkat yan ay totoo. Na sapagkat nga, noong panahon na yon, walang patid ang kakahilot, hilot, at umaga pa lang. May madaling araw, may hating gabi, may bagong gabi, at wala talagang puwang kung magkamisan ang puyat sapagkat pag nanalangin po kami ng alas 12 noon, kaidlik mo pa lamang, diretso na kung magkamisan, inabot kami ng alas 6, mananalangin na naman. Subalit bakit nakaraos po kami doon? At nang pinasubalian po na balang araw anak, makakalaya kayo, gagaan na ang gampanin ninyo, may oras na. Sapagkat sabi ko sa Panginoon, di po ako nagrereklamo. Panginoon, di po ako nagrereklamo. Subalit dumating po yung pagkakataon na nakita ko yung mga ugat ko nag-alsahan. Yan, pag minsan galit na galit. Sabi ko, ba't po nagkaganito? Minsan kumikirot. Yun po, sapagkat siyempre po, hindi mo matiis, hindi maghugas. Dahil mga libag, ano po, hinihilot, mga anit na mababango. Mga anit na mababango, hinihilot, siyempre. Pero nagtataka ako kung magkamisan, may magmamano, ang bango ng kamay ni Apo. Sabi ko, saan kayo nagmula yung bango na yon? Doon kaya sa anit at saka sa saka sa talampakan, sa alak-alakan, na puro, alam nyo na po yun kung ano yon. Pag hinaragod mong ganyan talagang bumibilot Kaya po ako, nung panahon na yon, ayaw kong kumain ng palipit. Sabi ko, naku po, tinapay na palipit. Sabi nila, nilalagay dito. Ay, naku, naalala ko yung paghagot. Pero ang bait talaga ng Diyos. Ano po? Nagbabahagi po sa inyo para kayo matawa. Ngunit ito'y totoong istoryang naganap sa buhay namin. Na ngayon po, bakit binabahagi? Nang maglalabing-limang taon naman po na mag-anniversary sapagkat pawang katotohanan po kung magkamisan anong oras kami natatapos ni Arlene sa internet. At pagkatapos may magbabasa ka pa ng napakahabang mga sunod-sunod na message, nagkakanda, tambak-tambak, sasagutin mo pa yan. Sabi ko, Panginoon, noon po, patawad po, sabi ko, hindi po ako nagrereklamo. Noon, wala po kayong pinatatala sa akin na Facebook, Viber, Skype. Ngayon po, meron na po. Pwede po ba, ialis mo na ako sa cellphone? Kaya ipagpaumanhin po, hindi ko po kayo sa tinatanggihan o dili kaya ay hindi po ako sa hindi sumasagot. Kung bakit po, pag nabasa ko pong ganyan yung nag-text, ano po ba ang gamot sa ganun, talaga pong nawala na. Yan po ang patotoo ng Panginoon na kapag inalis niya, ay kaya niyang gawing ialis. Bakit po? Hindi naman po sana, 12 naman po sana magalit yung mga gayon. Nawiwili naman po talaga yung iba na puro na lang text na ano po ba gamot sa ganun, ano po ba gamot, Panginoon ko at Diyos ko. Di ba pag nagpunta kayo ng doktor, gagastos po kayo. Hindi naman po ako doktor at hindi dapat ikumpara sa doktor. Magaling po ang doktor, ako'y walang galing. Ako hindi po nag-aral, kaya nga po nalasap ko na lahat ang mga paratang at bintang Nalasap ko nang naranasan ko nang narinig at mismong tinalampak ako nasabi ng isang tao na kung kayong nag-aral na doktor, kung minsan hindi nakakapagpagaling, ikaw pa kang hindi man nag-aral. Naranasan ko po yan. Hindi ako umiyak kasi wala akong dapat iyak. Kasi hindi ako pinaiyak ng Panginoon nung oras na yon. Subalit nung matapos po, ako'y nasa pagkatao na, sabi ko, ayoko na. Lahat na lang ng panlalait naranasan ko na. O nga naman, yung doktor, merong hindi napapagaling. Ako pa nga naman,
pasubali ko sa iyo. Yun po, nagpasubali. At nang nagpasubali pong gayon na sinambit, tandaan mo yung nagtura na yan sa iyo. Ipababatid ko anak sa iyo kung ano'y kamamatay ng asawa niya. Buhay po ang alagad ko na nakarinig nun at saksi, sapagkat sa pakiusap po niya, talagang kami nag-commute lang dahil nung nga pong unang panahon na yon na wala pa kayong ganyan na gampanin ko, wala pang ganyan karami, napapakiusapan po, pag dinatal ng Espiritu, sumulong ka, tumungo ka doon, nagagawa ko pa, nagbiyahe lang kami. Kalayo ba naman ang Manila at matraffic pa? Nilakad ko pa yung pakanto-kanto, tapos napala ako'y ganun pa. Hindi naman mismo yung tinunguhan namin, kundi yung negosyoso lang doon na kabalain nila. Ngayon po, masakit, pero hindi ako nasaktan nung oras na yon. Wala ako sinabi, wala ako nasambit. Subalit doon ko po nakita kung paano ako pinagtanggol at talagang ginawa ng Panginoon. O patay na yun ano? Patay na nga. Doon ko po nakita ang Espiritu, hindi ikaw ang nilait anak ko, sabi niya sa akin. Kaya huwag kang mabahala at huwag kang malumbay. Tandaan mo, tamang di nag-aral itong babaeng ito. Eto ituturan ko. Ang asawa mo ito ay kamamatay at anuman ang gawin ng doktor, hindi ang gagaling. Para patotohanan sa'yo, ngunit yung pinuntahan ko na kinabang naman, di ba? Naginhawahan, di ba? Kaya lang, siyempre nagkakasakit uli ang tao. Pwede nagkasakit uli siya, pero hindi na sa pamamaraan. Doon po ako tumibay sa mga kaganapan sa buhay ko na napatotohanan kong hindi demonyo pinaglilingkuran ko at hindi ako maglilingkod sa demonyo at di ako pababayaan ng Panginoon sapagkat ako'y walang alam, walang karunungan at ang lahat ng pagtalimak at pagsunod ay kung ako lamang, katulad po ngayon, susundin ko ang sarili ko, unahin ko muna yung pamilya ko. Bakit po? Siyempre po, kailangan ka ng pamilya mo, no? Ano pong bakit? At bakit hindi ko inuna? Sapagkat, kung sa dating buhay ko, unahin ko yung pamilya ko, pero saan ako magpupunta? Saan ko siya dadalhin? Hindi sa mga, yung sinabing nilait ako, yun, sa mga nag-aral. Ngunit ngayon, hindi ako kasama, iba ang kasama, pero ang Diyos ang alam ko nagpapagaling sa Kanya. Kaya dito po ako nagtitibay na inuuna ko po ang tao kaysa sa kanila dahil alam ko ang Diyos di sila pinababayaan. Buhay ba ang Ama? At marami ng buhay na patuto sa buhay ko sa 15 taon at maglalabing-6 na taon. Tinalikdan ko sila, inuna ko yung paglilingkod ko, ang Diyos ang kumilos sa kanila. Bakit po ito binabahagi? Bakit hindi ito mapaniwalaan ng tao? Bakit hindi ito matupad? Bakit hindi ito maganap? Kaya mapakahirap pong magulat at magpaliwanag sa tao para tuparin. Ngunit tandaan po ninyo, wala ngang kakayahan at lakas ang tao para tuparin niya yun, kaya ibinigay ang Espiritu. Kaya kung tatanggap lang lahat ng tao sa Espiritong hindi nila nakikita na maliwanag na nakatala sa banal na aklat na ito, mapapalad ang nagtitiwala sa hindi nila nakikita. Subalit nananalig at nagtitiwalang may magagawa siya. Sino po ba yon? Ang Diyos po ba'y bababa sa inyong harapan? Di po ba ang kanyang Espiritu? Sa makatwid, dapat alam ng taong suriin ang Espiritong sumasa kanya at sumasa kapwa-tao niya. Ngayon, sino mang tao ang magsalita ng kung ano-anong masasakit sa iyo, kung alam mo't sigurado ka sa sarili mo, ang Diyos mo pinaglilingkuran mo at ang Diyos mo nanawagan sa iyo, ang Diyos mo at Diyos Espiritu ang sumasayo, wala kang tigatig at di ka nagagalit, di ka maaantig doon sa mga sinasabi nila sa iyo sapagkat ikaw mismo buhay na patotoo na kung hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, ano nga bang alam mo? Ano nga bang kaya mo? Ano nga bang nagawa mo? Naibase mo ngayon sa dating buhay mo, pilay nga lang natapilok ka lang para ka nang mamamatay.
sapagkat napakasakit. Subalit nabalian ka man ng litid, ang Diyos mong nagdugtong at nagbuo, hindi pa ba isang hiwaga iyan? Kaya doon nagpapatuto ang Diyos na may ginagawa siya sa kapanahunan ngayon at may ginawa siya sa panahon ng mga ninuno at sa mga panahon pang darating, sapagkat ang panahon niya ay walang katapusan at ang kapangyarihan niya ay di maglalaho kailanman at di magbabago. Ang taglay niya, ang tao ang mawawala sa mundo, ang tao ang kukupas, lilipas ang ganda at lakas, subalit siya kailanman ay hindi. Kaya kung nagtitiwala ka at naniniwalang Diyos mo siya, matapang mong ipakikipaglaban kung ano ang tinanggap mo at kung ano at sino ang pinaglilingkuran mo at pinananawagan mo. Kaya naman kung totoo ang pakikisa mo at paglilingkod, kahit kutsain ka pa ng kahit na sino pang kapwa-tao mo, hindi ka nga pala magagalit, maaawa ka pa sa kanila. Buhay bang Ama? Sapagkat maliwanag ang nakatala, ang manlait sa Espiritu Santo'y walang kapatawaran. At laitin mo ng pangalang Kristo, wag lamang ang Espiritu. Sa makatwid, kung ikaw ay totoong banal na Espiritu, ang kasama mo at taglay mo, bakit ka nga naman matatawa sa mga kumukutsa sa iyo para uyamin mo rin sila? At bakit ka magagalit? Samantalang kung di ka naglingkod, di mo dinanas ang mga yon, kaya ikaw na sigurado ka sa gayong gawa mo, sa mga ginagawa mo, sa paglilingkod mo, kibit-balikat ka lang. At yaon palang patotoo na ang Diyos ang siyang tumutupad at gumaganap, napapatotohanan niya sa mga anak niyang kumikilala at tumatanggap na siya'y buhay at di patay, na siya'y totoo at di huwad. Buhay bang Diyos? Anong kaugnayan nito sa sinambit? Sapagkat wika nga niyang maliwanag, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot na bigay ng Diyos Ama sa kanyang kautusan. Sa madaling salita, kung tao ay susunod at tatalima, ano nga bang hindi niya mababagot, anong hindi niya maiiba, yamang ang mga anak niyang kumilala at tumanggap sa kanya ay may paggalang at tapat na tumatawag para mapatotohanang siya'y Diyos na walang hanggan. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, dapat pagnilayan ang mga bagay na nagaganap sa buhay nyo. Niloob ba ng Diyos itong maganap sa iyo para pasakitan ka o para aliwin ka? Para mapakita niyang pinatupad man niya yan, alam niyang kaya kanyang aliwin, alam niyang kaya kang palakasin, alam niyang kaya kang patatagin, alam niyang kaya niyang itighaw ka, iusad ka, isadyad ka, itagumpay mo, ang lahat ng ito, yamang kinikilala mo siya. Ngunit paano nga ba mapapatotohanan niya kung hindi ang lubos ang pagkilala mo sa Kanya? Kung hindi tapat ang pagtanggap mo sa Kanya, kung hindi totoo ang panawagan mo sa Kanya, at pagsamba sa isip, sa salita, at sa gawa. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya nga, maliwanag ang katotohanan mula kay Lucas. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ng mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Maliwanag, ang taimtim na nakikinig sa kanya ay tuwirang naganap din
Subalit naganap din ang mga naghanap ng paraan kung paano siya papapatay, kung paano siya paratangan at pagbintangan, sapagkat pinahalagahan niya ang sambahan ng kanyang ama. Nagpahalaga siya sa templo ng kanyang ama. At di lamang dito sa lupa siya nagpahalaga, kundi yaong pinagmulan niya ay kahalagahan ng ginawa niya. Kaya't ipinakita niya kung papaano ang pagpapahalaga na kung ang mga anak ng ama ay totoong kikilala sa kanya, ang tuto pa rin at tutok din nila ang paggalang ang siyang una. Kaya nga, kung ginagalang siya, naririto ka man sa dakong ito, gagalang mo nang di ka mag-ingay at di magdulot ng ingay. Ang bagay na hindi mo sinunod, yamang ito ang patakaran ng walang ingay at walang sagabal. Ang pagtunog ng tutot ng tutot. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat sa dakong ito, kaya nga sinabing maghubad ng sandalyas, sapagkat ibinilang sa dakong sambahan, bagamat hindi sa bundok na mataas na inakyat ni Moises, ngunit tinurang maliwanag, Moises, subarin mo ang sandalyas mo. Eh, ba't ikaw apo, kunsing nakasandals ka? Saan ba kayo nagmula? Para ipasok nyo yung tsinelas nyo. O sulong, kung may dala kayong tsinelas nyo sa pambahay, di magsuot kayo rito. Subalit kung ang dala-dala nyo, ginaladgad nyo sa daan, pagkatas pinasok nyo, eh hubarin nyo naman. Ngayon, kung gusto nyong magtsinelas, magdala kayo ng pambaon ninyong tsinelas. Wala akong binabawal sa inyo. Sapagkat, paggalang, sundin mo ang paggalang. Sapagkat si Moises ay naglakad patungong bundok. Kaya't anong dala ng kanyang sandalyas? Dumi. Kaya ang ibig sabihin nun, hubarin mo ang sandalyas mo. Ibig sabihin, Moises, iwasan mo ang karumihan sa mundong ito. Talikdan mo ang daan ng kamalian at tahakin mo ang daang matuwid at kalinisan. Sapagkat ang panyapak mo'y marumi at marapat mo kung igalang at sambahin sa katotohanan at katapatan, sapagkat ang kalinisan ay kabanalan. Sa makatwid, kung tuwir ang sumusunod at nagtitiwala ang tao sama, ang mga tuntunin niya at mga batas niya ay susundin din nila. Paano mo napapakilalang banal ang ama mong tinatawagan? Paano mong napapatutuhan ang totoong ama mong tinatawagan? Sa pamamagitan ng kanyang mga aral na banal na nagbibigay buhay sa iyong aral na tatanggapin sa damdamin at isipan. Sa makatwid, mga minamahal ko, kaya tinuran, Moises, tanggalin mo ang sandalyas mo, sapagkat ito'y dakong banal. Ang ibig sabihin, huwag mong dalhin ng karumihan mo sa harapan ng ama mo. Itakwil mo muna at alisin mo muna ang duming dala-dala ng katawan mo. Kaya kung bago ka umarap sa akin, linisin mo isip at damdamin mo. Maliwanag ding nakatala, kung haharap kayo sa aking dambana, kung mayroon kayong kagalit, balikan nyo muna at makipagbati kayo. At kung mayroon kayong kagulumihanan, iwaksin nyo muna at kaligtaan ito upang ang inyong naririnig ang siyang tumimo sa isip nyo at manahan sa puso nyo. Sapagkat ang kapayapaan ang nais ko.
Kanya ang lahat ay magagawa niya. Kaya kung lahat ng tao makikisa at magkakaisa sila, mayroon bang mahihirapan? Bakit itong dalawang ito na arkanghel ang inilagay sa dakong ito? Yan ang patotoo, simbolo si Rafael ng panggagamot. Kaya, anghel ng manggagamot. Sapagkat si Tobit, napagaling ang mata sa pamamagitan ng abdo ng isda na nakuha nila sa ilog na pinagdaanan nila. At si San Miguel naman, matapang niyang pinakilabanan si Satanas at naibaon ng matagal sa karagatan. At nang muling pinaahon, tingnan nga, baka nasa tabi niyo. Kaya dapat pag nilaya ng isip at damdamin, kumisan may taong matapang mga tuwiran, mali naman ang pinagangatwiran. Mailabas lang ba ang sarili? Maialis lang ba yung sariling nagkasala siya? Ngunit mapapalad ang alam nilang kasalanan, nagpakababa sila. At yaan ang mga nagkasala sa una ng wikay, bakit nakikisama siya? Kung alam niya lang, ang ginawa niya, bakit nakikisama? Tulad ni Maria Magdalena. Nagbenta ng katawan, pinagbili ang dangal, ngunit pinakitunguhan, nagbayad ng puri. Nagbayad ba siya ng puri? Hindi. Ang sarili niya ang binigay niya. Nagbalik loob at pinatawad. Sino pa? Si Sakeo. Mga minamahal, ang tao kapag nakakita yung kapwa-tao, kung alam niya lang kayong masama, ba't pinakikisamahan niya? Sino pang makikisama at makapagpapabago sa kapwa nila kung lahat ng pakikisama na ibabutit banal? May banal ba? Kaya nga mga mahal, ito'y araw at oras ng panawagan, sino may pakitunguhat huwag silipin kung ano ang nakaraan, kundi kung nagbabalik loob, tanggapin. Ipagkaloob ang marapat hanggang sa di namamalayan, naakay sa matuwid, nagbibigay ng liwanag. Ang kaloob mo magdudulot ng liwanag sa kapwa mo ang bahaging mula sa ama ito. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, aba, nadagdagan sila. Yan, mabait na yan, napakabait. Anong pangalan mo, anak? Anong pangalan mo? Parehas kayong Glenn. Ano? Jimmy. JB. Ay, kaganda. Glenn, JB. Napakabuti ng Ama. Akayin mo siya. Saan mo siya akayin? Sa mabuti. Ikaw naman, wag mo siyang aakayin. Ano? Ikaw mang akay sa kanya. Ikaw ang sumunod sa kanya, ha? Kaya, Glenn, akayin mo siya. Aakayin mo ba siya? Hindi, sasama mo siya. Oh, JB, sasama ka sa kanya. Saan? Sa piso-piso net. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, dakila ang Ama, buhay ang Ama. Kaya minsan, higit na nagkakasala yung tao. Sapagkat kung magkamisan, yung hinahatulan niya, mas malakas pa ang espiritu sa kanya. Tama ba? At yan ay nagaganap sa mga tao. Kaya, huwag kayong humatol nang di kayo magkasala at huwag kayong humusga nang di kayo balikan ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Espiritu ng totoo, malakas. Huwag nawa yung espiritong di totoo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige,
Ano ang masarap ang pakiramdam lumakad ng maginhawang paa o may sakit? Aba, ano ang masarap ang pakiramdam na may namimikilan ka sa lalamunan o maginhawang lumulon? Aba, ano ang mas maganda, ang masaya ang puso mo o may galit? Aba, alam pala lahat. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka pumasok ka ba rito dahil nabigyan siya kahapon? Winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako, lihis po muna kayo. Ako sa inyo, bigay, may nakalaan. Bigay po, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte. Pagka winika niya, manalik ka na. Parte-parte. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, laging tatandaan, mayroong mangyayaring maganda sa buhay ng taong tiwala sa Ama ay di nawawala sa Kanya. Laging tatandaan,
may pangyayarihin ng amang mabuti sa bawat anak niyang kumikilalang tapat sa kanya. Lagi niyong tatandaan, ang posibleng gagawin ng Ama ay di magagawa ng tao. Kaya laging sa tao, magtiwalang posibleng kakamti niya ang di mahirap para sa Ama, mahirap para sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag niyong kamti ng bawat paghahari ng Ama sa buhay nyo, at patuloy niyong pangunahin at paghariin siya sa inyong buhay. Magliwanag kayong ganap at mabuksan ng pangunawa upang patuloy niyong makita ang higit pang babahaging biyaya. Buhay pa ang Ama! Tapat bang Diyos? Pagpaumanhin niyo po, may misyon ako ngayon eh. Sapagkat yung pong paghahayo sa duyong ay noong pong mga panahon na yun na naburol po yung tatay ng CAPS na yun eh, busy. Kumbaga abalang-abala po sa mga misyon, di po ako nakatungo man lang. Eh, noong pong nakiusap na, ang sabi niya eh, pwede po ba, po sa amin po ngayon nakapanik ang imahe ng Divine, pwede po ba namang kami dalawin mo? Kaya sa madaling salita po, wala po akong mga chapter na tinutunguhan, kundi sa mga mission lang po. Ngunit ito po ay, si Arlene po ang dun eh. Ngunit sabi nga po, ang pagbibigay, bilang tao, ba't ka magbibigay? Ngunit bilang sa Espiritu, sabi nga po ng Panginoon, ang pagbibigay galak sa kapwa-tao, pagdudulot ng kasiyahan, ikaw rin ang nasisiyan at nagagalak bilang paghahandog mo sa kapwa mong tapat. Buhay bang Diyos? Kaya, wag po kayong magagalit, magdaramdam, may bukas pa. Ano po? Ade, wala na pong bendisyon.